Kamusta 30s? Medyo nakakagalaite yung ating re-reactan ngayong araw. Viral to ngayon, yung sa Bohol. May nagtayo ng parang resort sa gitna. Kung makikita nyo, ayan yung mga picture. Makikita natin na sa gitna, ang weird lang kasi sa gitna mismo ng mga hills, doon nakalagay yung resort. So yung mga tao, kung makikita mo talaga galit na galit sila. Miski ako hindi ko alam kung na-experience yun rin. Pero parang pag, alam mo yung parang pag sinisira yung mundo, tapos parang naiiyak ka, nagagalit ka. May ganong mga pakiramdam ako minsan. Parang naiinis talaga ako. Bakit? Especially given na ito talaga kilalang kilala to. Yung mga cards, di ba? Binibili pa natin yan para i-assignment nung elementary tayo. So alam na natin yung itsura. Tapos ngayon, may iba na, hindi ko alam kung gaano katagal nilang ginawa na to, kung gaano katagal na nakatayo yan dyan. Anyways, bago tayo magpatuloy at manggigil, no, papakita natin yung mga videos. Like, subscribe at notification bell muna kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Eto yan siya ngayon, no? May nag-post kasi na isang Renda adventurer. Sabi niya, resort sa gitna ng Chocolate Hills. At merong 112k na reactions. Mostly, mga sad react at saka angry react. So makikita mo talaga yung gigil ng mga tao dito sa pangyayari na to. Eto ngayon, yung isa sa mga napakaraming dahilan kung bakit Gina G ang mga tao. Sabi dito the Chocolate Hills, according to UNESCO, has been declared the country's third national geological monument on June 18, 1988. Ganun siya ka-importante. In recognition of its scientific value and geomorphic uniqueness. The hills are located throughout the towns of Carmen, Batuan, and Sagbayan and consists of about 1,776 mounds of the same general shape which attracts local and international tourists because of its magnificence. But a commercial structure, sabi niya, was built in it. Yung tanong ngayon ng mga tao, no, sinong pumayag? Bakit pumayag? Ba't inilagay? Alam mo, no, na talagang maraming Ang weird lang kasi ngayon lang din natin nalaman, considering na feeling ko naman, no, kung nakatayo na yan siya dyan, yung mga nakaraan pa yan siya. Anyways, ayun, tingnan natin yung komentaryo ng mga tao, Sabi, nakakalungkot naman to. Unti-unti nasisira yung ganda ng Chocolate Hills. Sayang ako, hindi pa ako nakakapunta dyan. Tapos ganun na pala. Kailanman di kagandahan ang paglagay ng resort, gusali, negosyo, bahay, at ano pa man sa isang tourist spot. Maraming mga tourist spots sa buong mundo na nahihirapan na yung mga locals kasi lahat ng mga businesses nagte-take over, ganun. So, yung mga locals, hindi na sila yung may-ari ng lugar nila. Maraming mga ganyang usapan ngayon. Ito yung nag-uumpisa, di ba? Napakaraming ganitong mga instances in the past, no? Especially dito sa atin sa Pilipinas, kung saan nanggigigil na talaga yung mga tao. Dahil meron talaga mga gahaman at mga business owners na, yung mga mayayaman talaga. Isa sa mga issues, I think last year to, etong pakitama ako Cebu Terraces ba to, na-reactan natin to, napakaganda naman. Pero isipin mo kung gaano nito sisirain yung nature. Yung pagtayo pa lang yun ilang puno yung tatanggalin. Paano pa pag nakatira na yung mga tao, nandyan yung mga basura, isang napakagandang bagay, masisira. Meron din yung sa Baguio. Ayan, napakadaming kumukontra. Hindi lang nung pagkatayo niya, kinalaunan may mga expansion pang mga nalalaman na hanggang ngayon. Isipin mo naman kasi, diba, ibabaw ng Baguio, tapos tatayuan mo ng gano'n, tatanggalin mo yung mga puno doon. Nakakaloka talaga. Minsan di mo na lang may pero parang nakakaiyak, hindi makapagsalita ang Mother Nature, tapos nasisira. Ito na yung video. Ngayong araw, ipapakita ko. Ito na lang una ko, kritisismo ko, Kung tatanggalin natin yung angulo ng nature, bakit napakapangit, Sana maganda man lang. Ang pangit, sino nag-approve? Parang lang, yung mga low quality resorts lang ba? Nakakalungkot. Sa inyo ang napakagandang resort sa Bohol. At ito ang pinangalan ng The Captain Peak Garden and Resort. Bukod sa napakagandang ayan, alam na natin yung pangalan ng hindi natin pupuntahan. Napakagandang resort na ito ay maamis ka rin sa ganda dito. Dahil ang resort na ito, hindi siya maganda. I'm so sorry, hindi siya maganda. Ang sakit niya sa mata. May ganito ring instance noon, di ba, sa likod ng statwa ni Dr. Jose Rizal sa Luneta,
Nakalimutan ko yung pangalan at hindi ko na rin alam kung anong nangyari ngayon, kung nadagdagan ba yung mga condominiums doon. Lagay natin yung picture, pero marami rin mga tao na inis at nabuwisit at tabash din siya dahil sinira yung tanawin ba doon sa likod ni Dr. Jose Rizal. Ito ay ang katangi-tanging nag-iisang resort na nasa gitna mismo ng Chocolate Hills. Hindi siya Bakit nasa gitna? Hills. Mayroon lamang silang Pero nakikita ko na meron din sa iba pa, hindi lang siya. Siya lang yung resort ata. entrance dito na 110 pesos at maaari ka nang mag-swimming sa kanilang napakagandang pool. At 75 pesos naman para sa mga kids or bata. At mayroon din silang cottage dito na nagkakahalaga lamang ng 300. Di ba yung hills mismo, dun pa nilagay yung slide? Nakakalungkot talaga siya, te. Hindi lang nakakainis eh. Yung lungkot mo, nandun talaga. 300 pesos. At kung gusto mo namang mag-overnight, may rooms din sila dito na available. At nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos ang may aircon. At 1,500 naman sa walang aircon. At nagpaparent din sila dito ng tent na nagkakahalaga lamang ng 650 pesos. At sa may gustong pumunta dito, maaari nyo itong mapuntahan sa Barangay Libertad Norte, Sagbayan, Bohol. Ang ganda ng Chocolate Hills, panira talaga siya, te. Araw-gabi ay pangarap ka. Hindi siya nakakatuwa. Alam mo, nakita ko pa yung comments doon. Ang dami nang gigigil dun sa nag-post. Hindi naman siya yung nagpagawa. Nag-post lang naman siya. Talagang inis na inis daw yung mga tao. Nag-message pa daw sa kanya. Tingnan natin yung ibang mga komentaryo ng mga tao, ha. O, sabi, huwag tangkilikin para magsara. Dapat, Tim. Yan yung isa sa mga kapangyarihan natin eh. Na pag may mga nakikita tayong mali, for as long as nag-generate ng pera, tutuloy lang. Yan yung pinaka-powerful na pwede natin magawa. So sana, huwag talaga natin tangkilikin. Sabi pa dito, piliin mo ang Pilipinas pa more. Yung friend ko yun si Tony. Kaya pala naligwak sa 7 Wonders of the World. UNESCO site! Ito pa yung tanong ha. What the Bakit may ganyan? Yun nga eh! UNESCO! Alam na natin yung kanyang mga bagay. Bata pa lang tayo, te. Tapos sisirain. Nakakalungkot. O sana kung ginawa man lang, nilagyan na lang ng daanan para maging park siya na maayos. Yung bang para sa mga tao. Tapos napapreserve yung mga kapunuan, ganun. So pwedeng lakaran na lang ng mga tao. Sana ganun na lang yung naisip nila. Pero wala. Money talks. Money talks. Pera-pera talaga. Hindi nakakatuwa. Dapat wala sa loob ang resort. Dun sa labas at sa background lang ang Chocolate Hills. Ayun nga eh! Ito yung mga picture. Simula ngayon, lahat ng picture ng Chocolate Hills ang pangit na. Kasi may ganyan na. Bakit sila pumayag? Nakakalungkot. Wala na, hindi na yan makasama sa 8 Wonders. Unti-unti na nagbabago ang kalikasan. Ba't pinayagan niya na ganyan? Wala na ba lupang pwede gawing resort? Alam mo, ito isa sa mga naiisip ko rin na sa mga susunod na mga taon, yung susunod na generation, papangit na ng papangit ang mundo. Darating talaga yung point, naniniwala ako darating yung point na parang magiging wall-in na tayo. Alam niyo yung mundo sa wall-in, kinailangan nilang umalis kasi ang kalat na ng buong mundo. Diyan na tayo papunta. Tapos yung AI pa, ay naku talaga, Diyos ko. Wala na. Nakakalungkot. Nakakasad, no? Ako lang ba yung nakakaramdam ng ganun? Na nalulungkot ka kasi sinisira yung mundo. Napakarami pang mga ganyan. I'm sure hindi lang to yung... Ito lang yung nakita. Maliit pa nga yan eh. Pero sure ako, napakarami pa yung mga malalaking scale na mga bagay na mas nakakasira sa nature na hindi lang napag-uusapan. Wala lang kasi sa social media. So ilabas nyo lang ng ilabas. Picturean nyo lang ng picturean. I-issue nyo lang ng i-issue para makita natin. So, kayo na yung tatanungin ko ngayon, ha? Para sa question of the day natin, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification. Ano sa tingin mo dapat gawin dito sa mga katulad nito? Dapat ba yung tanggalin? At, ewan ko, wala ako sa ulir at magsalita ngayon. Nasasad ako. Anyways, yun lamang po yung video natin para sa araw na to. Sana yung manitutunan kayo sa pinag-usapan natin. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.